Number 2, una kong sineset up tripod ulit. Binubuka ko muna. Tapos pinahigpitan ko, nilalak ko para hindi bumaba. Ang next ay yung body naman. Kunin natin yung body. Tapos lalagyan natin dun sa tripod. Medyo mabigat yung body kaya kung babae, dalawa yung at least magbubuhat. Mabigat siya. Tapos itatama yung tripod dun sa baba ng body. Yan, ganyan. Yan. Tapos pwede na natin iikot. Ngayon naman, set up ko yung lamesa. Sinama ko na yung lamesa, pero yung nasend ko sa kasama ay hindi siya kasama. Sinama ko na para may patungan ng keyboard at saka printer. Ilalabas ko muna yung mga gamit, gaya ng keyboard, yung camera, tsaka yung basta yung nasa loob. Pag nag-set up naman ako dito, pababa. Pinuuna ko yung taas, kaya yung ring light muna. Yung ring light pala ay hindi kasama sa nilista ko nung una, pero yun na lang yung sinama ko kasi yun ang madali. Ang kasama dapat dyan ay yung kagaya ng sa package 1 na ilaw. Makikita nyo dun sa una kong upload na video. Tapos, ang sunod ko namang i-set up ay yung Bluetooth speaker. Yan. Pwede nyong i-on na. Tapos, ilagay yung dalawang cord. Power supply at saka yung auxiliary cable. Tapos, nilalagay ko lang siya dun sa may unahan ng photo booth mismo. Next ko namang i-set up ay D7000 plus yung lens. Iba yung lens niya dun sa naunang boot. Yung lens ngayon is zoom lens. Ibig sabihin, mas malayo ang nai-zoom niya. Mas advanced kaysa dun sa naunang photo booth. Kasi yung una, 1855. Ito, mas malayo yung abot. Nilalagay ko lang yung camera dun sa may butas. Tapos, yung saksakan, andun naman sa loob, makikita agad. Yan. Inayos ko lang yung pagkakasaksak para hindi matanggal pag nagpo-photobooth na. Dati, hindi ko na inaalis yung camera sa loob. Diyan lang sa loob. Ito, sasaksak ko na yung power supply para sa camera. Tapos, yung cord, itataas ko. Yan muna. Yung USB cable. Yung USB cable, iniwan ko nang nakalagay sa mini PC para hindi matanggal dun sa pagkasaksak. Bali, ilalagay nyo lang yung cord dun sa mismong camera. Ayan. Next ay i-fix ko yung power supply ng camera naman dun sa may gilid, sa may kanan. Makikita nyo yung velcro andun sa may kanan. In-on ko na yung camera para pagsaksak nyo, ready to go na, lagi nang naka-on. Ito naman yung printer. Yung printer nung una, CP1300, same lang nung una, pero iba yung kulay. Kulay black yung una, ngayon kulay white. Yan, kinuha ko yung USB cable na nakalagay na sa loob dun sa may mini PC. Sinaksa ko dun sa gilid. Tapos, yung power supply ng keyboard, ilalagay ko dun sa may baba ng mini PC. Tingnan nyo lang kung saan kanabit. Yan, sa may baba, may bandang kaliwa. Silipin nyo na lang para dun sa pagsasaksakan. Magkatabi yung keyboard at saka mouse. Ngayon,
power supply naman ng hindi pala, mouse pala to. Yan, magkatabi yung keyboard at saka mouse kong saksakan. Lagi silang magkatabi para lahat na lalagay ko bago mag-start. Kasi baka mayroong ma-miss na kung alin yung nakasaksak. Ngayon naman, ang gagawin ko ay ilalagay ko yung extension sa loob at ayusin ko yung saksak naman dito sa may baba. Sasaksak ko yung ilaw sa baba. Yan. Tapos eto na, power supply ng printer CP1300. Ulitin ko, 8,000 to sa meron sa Fujifilm, meron sa Photoline, SM. Doon sa mga consumables, 22 or 21, di ko lang tanda. Yan, sinaksak ko na yung power supply ng printer. Tapos, yan, ready to go na. Ngayon, nakikita nyo lang yung mga cord ay nakaladlad. Pero inaayos ko yan bago ako magsimula ng photo booth. Yan. Kinuha ko na yung main na extension para paganahin lahat. Yan, umilaw na. Pwede nang mag-on. Tapos binababa ko lang yung extension, yung power main line. Ganyan ang setup ko. May lamesa para sa keyboard tsaka printer. Tapos yung mismong photo booth. Yan yung mini PC. Tapos camera, power supply, nakasaksak sa extension dyan sa taas. Yan yung ibang cord na nakasaksak. Meron siyang USB cable sa camera. Dito nakasaksak. Hindi ko na inalis para hindi magalaw. Meron siyang, ito yung sinasabi ko na magkatabi, na keyboard at saka mouse. Silipin nyo na lang kung paano nyo makakabit. Tapos, pag orange, hindi pa buhay ang ang monitor niyan. Yan ang printer, ang keyboard, ang mouse, Logitech yan. Yan ang ring light, sinama ko na din. Bluetooth speaker pero naka wired siya, dalawang wired. Ayan ang monitor. Touchscreen siya pero hindi ko nagagamit yung touchscreen. Tapos lens, Nikon D7000 plus lens. Yan, on natin yung pinaka monitor. Dapat kulay green. Yan, magi-green siya pag nag-on siya. Tapos dito naman yung mini PC ang on niya, yung bilog. Yan, naka-puti, naka-on yan. Tapos i-on na din natin yung printer. Yan, working yung printer natin. Tapos may ilaw tong keyboard, mechanical keyboard nga palang kasama dyan. Tapos yan, working na. Kaya nila magpalit ng background at saka kung ano-ano. Kasi nakakalis corner. Yan, gamitin natin ngayon. Testingin natin yung application, NK Remote. Naka-install na. Yan. Ibala na kayong kalikot dyan kung paano gamitin. Yan. Naka-install na din yung CP1300 na driver, yung printer. Yan yung last ko na event dyan sa photo booth na yan. Nirelease ko muna. Tapos pwede ding adjust ng settings kasi manual settings pag photo booth. Medyo liwanag, padilimin natin, release ulit. Yun, okay na yung settings. Bawat venue, iba-iba ang settings. Ngayon, tinaray ko na 4 pictures on 1 print yan. Unang picture, meron niyang nagbibilang. Kasi naka-off lang yun, nag-mute lang ako ng video. Yan. Basta meron din yan kagaya ng unang photo booth video ko. May nagbibilang din dyan. Yan.
Second photo. Tapos, third photo naman. Yan, 4 pictures, 1 print. Kaya hindi magiging lugi kasi magugugol talaga ng oras. Yung 1 picture, 10 seconds. Di bali, 40 seconds na. Plus yung waiting time sa pagpiprint, siguro 3 minutes, 2 minutes. Di parang may 5 minutes ang isang magpapapicture. Ayan, printing na yan. Tingnan natin ito yan. Photo booth, Callis Corner. Palitan nyo na lang yan, papalitan yan. Yan, ready to print na, ready to start ulit dun. Tapos yan, nag-busy. Pag nag-busy, kakain siya ng papel, magpiprint na. Yan. Okay na yan. Picture na lang dun sa output. Yan ang output. Madilim lang pero